Welcome back again guys sa ating panibagong episode na kung saan makakita kayo ng spearfishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat or hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tama ang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo akong muli ngayong araw na ito. Late afternoon dive tayo dito guys. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. At dito pa rin tayo dive sa nahulihan natin sa mga previous video natin ng mga bluefin. Wow. Hindi muna ako nagdayo ngayon, gawang malakas pa rin yung agos. Tulad muna tayo ng spear gun para along the way makita man tayo ng isda, ready na to spear it. Spear gun loaded. Let's go. At pagkarating ko dito sa spot at nakapahinga na ako, diretso agad tayo sa malalim na area. At pagkapwesto ko dito guys, wala dito yung mga bait o yung mga dalagang bukid na yun yung palaging inaabangan ko kung nandito ako sa spot na kung nandito sila is meron na malalaking naghahunt na isda. Dito may bawat pisa nang lumapit sa atin pero hayaan na lang muna natin yan since first drop natin to. Nag-antay-antay pa ako dito guys, kaso nga lang wala talagang nagpakita. Dito sa dive na to guys, habang nagpapahinga ako, may dumaan na grupo ng mga rainbow runner kaya sumisid kagad ako. Kaya lang, dinededma ako ng mga rainbow runner na to. Hindi ko maklose yung ga para makatira tayo ng isa. At eto talaga, nagpapahabol sila sa akin. Hanggang nakarating na ako dito sa malalim na area, kaya angat muna tayo. Pagpilitin ang ayaw, hayaan na lang natin. Dito sa dive na to guys, lumipat na ako ng ibang pwesto. Wala na kasi nagpapakita doon sa unang pwestuhan natin. Pagkapwesto ko dito, min muna tayo sa kanan at kaliwa para sakaling may parating sa atin na isda. At nandito ngayon, yung grupo na naman ng mga ilak nandyan sa unahan natin. Kaya abang-abang muna tayo kung anong lalapit dito. Ilang segundo pang lumipas, eto may dalawang golden trevally na palapit sa atin kaya kunin na natin to. At eto yung unang isda natin ngayong hapong ito. Wow. Isang good size na golden trevally. Halos 1 kilo na rin to kaya goods na goods na.
Dito sa dive na to guys, halos naka isa't kalahating oras na ako nagda-dive. Wala talagang nagpapakitang malalaki. Nandito na sana yung mga bait, kaso nga lang walang naghunt sa kanila. Kaya pinestuhan ko na talaga dito sa malalim na area. Dito talaga sa spot na to is ang dami etong mga ilak. Ang lalaki pa naman nito. At wala talagang nagpapakitang ibang isda, kundi itong mga ilak lang, kaya kuha na lang tayo ng isa neto. At eto yung naging pangalawang isda natin ngayong hapong ito. Pagkatapos din ito guys, umuwi na rin ako. Wala na talaga nagpapakita. Kaya nakadalawang piraso lang tayo ngayong hapong ito na dive. Isang ilak saka isang talakitok. Good morning guys! So balik ulit tayo dito sa spot na kung saan muntik nang matamaan yung mamsa natin. Ang ganda ulit ng dagat ngayon. Wow! Kalmada ulit. So umalis ako sa bahay is 5:30. Nakarating tayo ng alas 6. So kitang kita ulit yung Simara. Shoutout sa mga subscriber ko dyan. Sa Calatrava, shoutout sa inyo. Sa Romblon kung meron man. At Sibuyan. So bihis lang ako. Tapos dive na tayo. Let's go! Dito sa spot na to guys, dito natin nahuli yung napakalaking red bass. Saka yung hindi rin namaan natin. Yung mamsang napakalaki din, hindi natin nahuli. Try ulit tayo kung okay na itong agos dito. Dito guys, nag-warm up muna ako. Pagkarating ko dito sa 5 meters. Nakita ko kasi itong mga barakuda, yung maliliit, mga yellowtail barakuda. Ang dami nila, pero hindi pa to good size para kunin. For the eyes only muna. On the way guys, papuntang spot, nakita ko itong pawikan at napansin ko dito sa pawikan ito, putol na yung isang fin niya sa likod. Isa na lang yung fin niya sa likod at nahihirapang lumangoy. Hindi natin alam kung anong nangyari dito sa pawikan ito. Karating ko sa spot, dive agad ako. Dito na ako nagpwesto sa malalim na area since tapos na ako mag-warm up pagkarating ko dito. Pagkapesto ko dito guys, nakita ko kaagad etong mga slender unicorn. Magandang sinyalis to pag mga nandito sila kaagad sa spot. Eto, napakarami nila. At kasama rin etong mga sleek unicorn. Ilang segundo pang lumipas since wala namang nagpapakitang ibang isda, kaya kuha na lang muna tayo ng slender unicorn. Maamo naman sila ngayong araw na ito.
At eto yung naging unang isda natin ngayong umagang ito, Wow. isang slender unicorn. Since nandito lang naman guys yung mga slender unicorn, hindi na ako umalis dito sa spot. Dito na ako nag-dive talaga na baka sakali tayo may maliligaw na malalaking isda. Pagka-festo ko dito guys, biglang nawala yung mga slender unicorn. Ayun, malayo na pala sila. Tinatangay ng agos. Habang nag-aantay tayo dito guys, mabagal na lumapit itong mga slender unicorn. Hindi na gaya nung unang sisid natin na napaka-curious. At eto, ayaw talagang lumapit ng mga slender. Nandiyan lang sila sa unhan natin, paikot-ikot. Etong isa, pinatamaan ko lang. Long range kasi yung pagkatira ko dito. At ayun, tinamaan naman, kaso nga lang, medyo napababa yung pagkatira ko dito. Pero okay lang yan. Ang slender unicorn kasi is matigas ng balat. Hindi basta na pupunit yung balat niya. Eto nga, napakababa na. Ito yung naging pangalawang isda natin. Isang slender ulit. Another dive tayo dito guys. Dito pa rin sa nulihan natin ng slender unicorn. Hindi na ako umalis dito kasi lumalakas na yung agos sa ilalim. Kung umalis pa tayo dito, baka tangayin tayo sa malayo. Wala pa naman tayong bangka na dala. Ilang segundo pang lumipas guys, mabagal na talaga lumapit itong mga slender unicorn. Out of range pa rin, kaya hindi ko matira. Buti lang itong isa, pagharap niya, medyo lumapit sa atin ng konti, kaya tinira ko na to. At ayun, napakaganda naman yung patama. At eto yung naging pangatlong isda natin ngayong umagang ito. Ang slender unicorn pa rin. Okay na rin to. At least may huli pa rin tayo. May isa't kalahating kilo na rin to. Pag nabenta ko to ng tig 170, okay na rin. Ilang oras pa ang lumipas guys, dito pa rin ako at hindi na nagpahuli yung mga unicorn. Pero nagtatry pa rin tayong makahuli pa since tatlo pa lang yung huli natin. Magdadalawang oras na tayong nagda-dive dito.
At pagkapwesto ko dito guys, nandyan naman sila, malapit lang sila. Yung pagkapwesto ko nandyan lang sa unahan. Kaya nga lang, naka-distance pa rin sila. Hindi lumalapit talaga ng tuluyan sa akin para makakuha pa tayo ng isa dito. At ayan, paikot-ikot lang sila dyan sa unahan ko. Nakakahalata na siguro itong mga slender. Ganito itong mga slender unicorn. Pag mataas na yung araw, mahirap na palapitin. Kaya angat muna tayo. At habang paangat ako dito guys, eto ang nakita ko. Paglingon ko sa kanan ko, nakita ako ng tangigi na papalapit na pala sa akin yon. Buti lang maganda pa yung hinanga ko dito at tamang-tamang pasugod sa akin to. Napakaganda naman yung patama ko dito guys. Kitang-kita naman na tumagos sa kabilang gilid yung shop ko. Kaya binigyan ko muna ng line since paubos na talaga yung hangin ko dito. Dito guys, since hindi na lumalaban yung isda, kaya kinuhaan ko na ng line at sumusunod naman. At habang hinihila ko to, ito ang nangyari. Hindi ko alam, natanggal. Biglang nawala sa shop ko yung isda. Pagkatingin ko, malayo na sa shop ko yung isda, lumalangoy na palayo. Hindi natin alam kung anong nangyari. Natanggal lang ng bigla. Sayang, napakalaki na sana ang tangigi yun. Good size na rin. Pero hindi ko talaga kung anong nangyari. Kung ba't natanggal pa. Eto naman, nakabuka naman yung shop ko dito. Ay, malas! Ay, natanggal! Ano ba yan? Naulit na naman yung nangyari sa atin dito last time. Yung umana ako dito ng dog tutuna din. Sayang talaga. Pagkatapos ng pangyayaring yun guys, nag-dive pa rin ako. Nagbabaka sakali tayong makahuli pa ng isda. Shoutout nga pala kay Nadores Family, Danilo Adalem, Chad's Friends Adalem, Reo Federico, Kayadong Family, Edita Robedo, Macario Bales, Eduardo Marcos, Nitoy, Jomari Garcia Hinautan, Rafi Vantilan, Dong Dolsa, Tutoy Australia Adventure, Krok Inamers, Big Fadirogaw, Rosana Villahermosa, Jeffrey Maliksi, Edelberto Gadingan, Noriel Igharas, Reynalisa Lab, Lugatok Family, Fernando Lacasandili, Tatay Indong, Nexon Etson, Jong Castanida, Hernando Family, Lamak Family, Puresa Family, The Quiz Academy, Servas Rasa Family, Wadey, Alexander Kiambao, Rosinel Delfino Ferrater, De Torres Family, Mary John Villanueva, Gino Suyusa, Christian Saire, Bea Lopez, Gadoy Family, Abdul Jakul, Bud's Adventure Channel, Aldrin Encio, Fred Bulusan, J. Bars Family, Ofredo Fortaleza Family, Bellamore Family, Boots Kusampang and Family, Aguilar Marco, Sonny Mabahin, Maxi Gregorio, John Vincent Eliagas, Mahinay Family, Siargao Love TV, Rizan Robredillo, Noel Fadirugaw, Johnny Heisten, Edward Sevilla, Rodolfo Asio, Olnagan Family, Erwin Dalisay, Dennis De La Cruz, Robin Bordios, James Xavier, Nards TV, Jomer Bumagat, Alan Tingala, Pavillar Ariel, Aldren Arellano, John Dave Peralta, Abloy Galito, Rande Takdoro,
Ariel Tabayag, Christian Limates, Pancho Pantino, Ryan Muda, Boyet Padirugaw, Lopi Cadag Sr., Bele de la Cruz, Jenny Chris Gutierrez, Macmac Gabino, John G YouTube Channel, Jodilyn Ferreira, Marcel Marie, Bon Romero, Austin Jake Bumaat, Jomare Sunday, JP Manao, Peace Tayo, Tablas Ako Vlog, Isulok Family, Gohan Lirasan, Roselyn Galo, Ray Adventure, Henry Visitor. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sayang talaga yung tangiging hindi pa nahuli. Pagkakita ko kasi talaga, napakaganda yung patama ko. Hindi na naman tayo makakatulog na ito ng isang buwan. Ito lang yung mga huli ko ngayong umagang ito. 3 unicorn. Goods na rin to. At least may huli pa rin tayo. Ayun guys. Nandito na tayo sa palasyo. Balik ulit tayo dito. Nahuli ko. 3 unicorn lang. Ito yung pinakamalaki. Benta natin to. Sayang na naman yung King Mackerel. Hindi na naman tayo pinalad. Hindi ko alam, napakaganda naman yung patama ko. Hindi ko alam ba't tumanggal. Pataas kasi yung isda. Tapos yung line ko lumuwag. Unti-unti ko hinahatak. Pagkahatak ko, okay pa naman. Segundo, paghatak ko, wala na. Biglang tumanggal yung isda. Sayang. Unexpected moment na naman yun. Biglang pumakita nung pataas na ako. Kaya pala nabulabog yung mga slender unicorn. May papalapit palang king mackerel. Sayang. Mamamatay lang din yun. Hahabulin nyo ng malalaking isda. Siguro napakalaki ng sugat na yun. Sayang lang talaga. Minsan na nga lang tayo daanan ng king mackerel, tangige. Wala pa. Hindi ko alam kung napunit or ano. Natanggal lang. Nakabuka naman yung flapper niya. Siguro napunit talaga. Pag ganun kasi yung patama ko. Gawang paubos na talaga yung hangin ko doon. Pataas na. Unexpected talaga. Ang taon na naman tayong hindi makakatulog na ito. So, benta muna ako na itong isda. Ito guys, yung kahapon na isda. Yung ilak saka yung nahuli natin kahapon. Yung ilak saka yung golden trevally. Yung 2 piraso. Yung talakitok, inulam. Ito. Pamimigay ko na lang to. May bibigyan ako nito. Dadalhin ko na lang sa kanilang bahay. Sayang talaga yung king mackerel natin. Grabe. Pero hindi talaga inaasahan. Paahon na tayo tapos biglang... Pero napakaganda kasi yung aim ko dun sa isda. Hindi ko alam kung ano nangyari yung pagkatira ko. Pero ganun talaga. 3 beses nang nangyari sa atin yon, sunod-sunod. Puro dun sa spot na yon, sa Banise. Pero okay lang, ganun talaga sa dagat. Kung hindi para sa'yo, para sa akin. Kaya natanggal. So, timbangin natin na lang tong isda. Benta natin to. Ito, yung 3 unicorn. Sinama ko na para madaling kwentahin. 4.5 kg on scale. Goods na rin. Hanap lang ako ng buyer na ito. Benta natin ng 4.5 times 170 natin. Halos may 700 din tayo dito pag nabenta. So guys, hatid ko muna itong ilak dun sa bibigyan ko. Medyo malayo yung bahay, kaya hatid ko muna. Dading ay ko nung pangaton. Ayun na pa yun, hindi ako talaga. Pag nasalta. So ayun guys, may bibili na itong isda. So 2 piraso lang yung bebenta ko ngayon. Kasi hindi ako magdadive mamayang hapon. Eto, pang ulam na lang to. So itong 2 is nasa 3/4 na. Okay na rin to. Pila ka to?
So ayun guys, tapos na nating ibenta yung isda. Ito yung kita ko ngayong araw na ito. 540. So may sukli pang 60. Pero sabi nung bumili ni Uncle Alan, keep the change na lang. So may tip tayong 60. Goods na rin. May kita tayo ngayon na 600. Okay na rin to. Nakita. Hindi man natin nahuli yung tangige. Pwede na to sa isang araw na 2 hours na dive. Okay na rin. So guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Hanggang mahuli natin yung nakakawalang isda. Sana makahuli pa tayo. Alright.